Sa gitna ng masiglang tugtugan at tawanan sa loob ng barangay hall ng aming bayan dito sa Batangas. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng aming kasal ni Ernesto. Ang bawat sulok ng silid ay pinalamutian ng mga bulaklak na ako mismo ang nag-ayos. Ang bawat putahe sa hapag, mula sa mainit na bulalo hanggang sa malinam ng napansit, ay bunga ng mga kamay kong gasgas na sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Rosario, halika na. Hiwain na natin ang cake. Tawag sa akin ni Ernesto habang nakangiti sa harap ng maraming tao. Ang gwapo niya sa kanyang suot na barong. Ang lalaking pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Ibinebenta ko ang tanghing lupang pamana sa akin ni Lola Elena para lamang maipatayo ang kumpanya niya ng transportasyon. Para sa akin, sapat na ang makita siyang matagumpay. Hawak ang kutsilyo. Handa na sana akong humiwa sa 3 palapag na cake. Nang maramdaman ko ang biglang paglamig ng kamay ni Ernesto sa ibabaw ng sa akin. Hindi niya ako tinulungan sa paghiwa. Sa halip, marahas niyang hinablot ang kutsilyo at binitiwan ang aking kamay. Huwag mong ituloy ang paghiwa, Rosario. Ang boses niya ay hindi na ang malambing na bulong na nakasanayan ko. Ito ay malamig, matigas, at puno ng puot. Dahil sa gabing ito, wala na tayong dapat ipagdiwang. Tumigil ang musika. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay parang mga bubuyog na biglang nanahimik. Sa gitna ng entablado, kinuha ni Ernesto ang isang makapal na brown envelope mula sa ilalim ng mesa at ibinalibag ito sa ibabaw ng cake. Nagkalat ang puting icing sa sahig. Parang ang pangarap ko na biglang nadungisan. Sino ang lalaking ito? Rosario, sigaw niya habang isinasabog sa harap ng lahat ng mga litrato. Doon, nakita ko ang aking sarili na tila kayahap ang isang lalaking hindi ko naman kilala sa loob ng isang madilim na silid. Alam ko sa puso ko, gawa-gawa lang ang lahat. Isang edit, isang bitag. Ernesto, ano ito? Hindi ko kilala ang taong yan. Alam mo na nasa bahay lang ako. Nag-aalaga sa anak natin, nagluluto para sa inyo. Nanginginig ang boses ko. Ang mga mata ko ay naghahanap ng kakampi. Ngunit bawat taong naroon, mga taong pinakain ko, mga kamag-anak na tinulungan ko, ay umiiwas ng tingin. Sinungaling. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa aking mukha. Hindi si Ernesto ang gumawa niyon. Si Doña Estrella, ang aking biyenan. Ang babaeng itinuring kong sariling ina, ang babaeng pinagsilbihan ko ng higit pa sa isang katulong. Wala kang utang na loob. Rosario, madiing sabi ni Estrella. Ang kanyang mga mata ay nagdininga sa galit. Pinigyan ka namin ng marangal na pangalan, pinatira sa aming pamamahay. Pero ganito ang igaganti mo. Tudungisan mo ang dangal ng mga transport magnate ng Batangas. Mama, hindi totoo ang iniisip ninyo. Ernesto, maniwala ka sa akin. Pag mamakaawa ko, lumuluhan na ako sa harap ng lahat. Ang hiya na nararamdaman ko ay tila isang malaking pader na gumuguho sa ibabaw ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng hall. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit. Si Clarissa. Ang pinsan ko na itinuring kong kapatid. Ang batang pinatira ko sa bahay namin dahil wala siyang matuluyan. Ngunit hindi siya dumating para ipagtanggol ako. Direkta siyang lumakad patungo kay Ernesto at humawak sa braso nito. At doon, parang sinaksak ang puso ko nang makita ko ang kanyang umbok na tiyan. Ate Rosario, pasensya na. Malambing pero may halong lason ang boses ni Clarissa. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Hindi lang ang puso ni Ernesto ang kinuha mo sa pagsisinungaling mo. Pati ang karapatan ng anak ko na magkaroon ng ama. Anong ibig mong sabihin? Halos mabulunan ako sa sarili kong laway.
Buntis ako, Rosario. At si Ernesto ang ama, pag-amin ni Clarissa habang nakatingin ng diretso sa akin. Walang bakas ng pagsisisi. Tumingin ako kay Ernesto. Naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi. Pero ang nakita ko lang ay ang kanyang pagyakap sa balikat ni Clarissa. Tapos na tayo, Rosario. Pipirmahan mo ang annulment papers na ito at aalis ka sa bahay ko. Nayon din. Pero paano si Miguel? Paano ang anak natin sigaw ko? Tuon lumapit si Doña Estrella at inilabas ang isang dokumento. Pinirmahan mo na ang mga papeles noong nakaraang buwan. Rosario, ang akala mo ay papeles para sa buwis ng lupa. Pero iyon ay ang kusang loob mong pagsuko sa karapatan mo kay Miguel dahil sa iyong imoralidad. Hindi namin hahayaang lumaki ang aming apo sa isang ina na mapangalunya. Nanigas ang buong katawan ko. Naalala ko ang gabing iyon, pagod ako mula sa pagluluto, at pinapirma nila ako ng maraming dokumento sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala. Nagtiwala ako. Utang na loob ang nagbulag sa akin. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Susugod sana ako kay Clarissa, ngunit hinarang ako ng mga security guard ni Ernesto. Ilabas niyo na ang babaeng yan, utos ni Ernesto. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit sa anak ko. Kinaladkad ako palabas ng barangay hall sa harap ng buong bayan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa biglang pagguho ng mundo ko. Nadapa ako sa maputik na kalsada. Ang aking magandang damit ay puno na ng dumi. Parang ang aking reputasyon na winasak nila sa loob lamang ng ilang minuto. Tumakbo ako patungo sa aming bahay. Umaasang makukuha ko man lang si Miguel. Ngunit pagdating ko sa malaking gate ng mga transport magnate, sarado na ito. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, narinig ko ang iyak ng aking anak. Nanay! Nanay! Sigaw ni Miguel habang nakadikit ang kanyang maliliit na kamay sa salamin. Miguel, anak. Humahagulgol ako habang hinahampas ang bakal na gate. Buksan niyo ito, Ernesto. Mama, huwag niyo kaming paghiwalayin. Ngunit ang tanging sumagot sa akin ay ang tunog ng kidlat at ang malamig na tawa ni Clarissa mula sa loob ng sasaking papasok sa garahe. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa akin habang nakaluhod sa putikan. Wala ka nang babalikan dito, Ate Rosario. Sabi niya, bago tuluyang isara ang bintana. Salamat sa lupa. Salamat sa kumpanya. At salamat sa pamilya mo. Akin na silang lahat na yon. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Basang-basa ng ulan at luha. Ang 10 taon ng aking pagsisikap, ang aking dangal bilang asawa, at ang aking karapatan bilang ina ay tila tinangay na ng agos ng baha sa kalsada. Ngunit habang nakakuyom ang aking mga palad sa putik, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Ang boses ni Lola Elena bago siya mamatay, Rosario. Ang lasa ng katotohanan ay laging mapait sa simula. Pero ito ang magpapalaya sa'yo. Hindi pa ito ang huli. Tumingin ako sa madilim na langit. Ang aking mga mata ay hindi na lang puno ng luha, kundi ng isang apoy na ngayon ko palang naramdaman. Maaring nakuha nila ang lahat sa akin ngayon, pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ako si Rosario, ang apo ng pinakamagaling na kusinera sa Batangas. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luhang ito ay babalik sa kanila bilang isang mapait na sumpa na hindi nila kailanman malilimutan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiles sa tapat ng malaking gate na yon. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas masakit ang bawat hikbi ni Miguel na dahan-dahang nawawala sa loob ng mansyon. Nang sumikat ang araw,
Hindi pag-asa ang dala nito, kundi ang mas matinding hiya. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa akin bilang asawa ng isang transport magnate ay nagbubulungan na ngayon habang dumadaan sa aking harapan. Tingnan mo si Rosario. Akalain mo may tinatago palang dumi sa likod ng pagiging banal. Sayang ang ganda, malandi pala. Buti na lang nalaman ni Doña Estrella bago pa tuluyang masira ang pamilya nila. Ang bawat salita ay parang latigo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing inosente ako. Pero sino ang maniniwala sa isang babaeng basang-basa? Putikan, at wala nang kahit isang kusing sa bulsa. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Lumabas ang mayordoma ng bahay na si Aling Rosa, ang babaeng tinulungan ko noong maoperahan ang kanyang anak. Inaasahan ko ang kahit kaanting habag sa kanyang mga mata, ngunit ang nakita ko ay takot at pag-iwas. Inihagis niya sa harapan ko ang isang itim na plastic bag. Ito na ang lahat ng gamit mo. Rosario, utos ng Donya. Huwag mo na raw dungisan ang loob ng bakuran nila. Bulong ni Aling Rosa bago mabilis na isara ang pinto. Binuksan ko ang bag. Ang nakita ko lang ay ilang peraso ng lumang damit at ang litrato namin ni Miguel nung binyag niya. Wala roon ang aking mga alahas. Wala ang mga mamahaling suot na ako. Rin naman ang magtrabaho sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa mga negosyo ni Ernesto. Ninakawan nila ako ng lahat. Rosario, napapingin ako sa itaas. Nakatayo sa balkonahe si Doña Estrella. Maayos na ang suot at tila walang nangyaring kaguluhan kagabi. Sa tabi niya ay si Ernesto, na hindi man lang makatingin ng diretso sa akin, at si Clarissa na nakasandal sa balikat ng aking asawa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Hindi ka pa ba aalis? Sigaw ni Doña Estrella. Ang mga tulad mo ay walang puwang sa bayang ito. Pinagmukha mo kaming tanga sa loob ng 10 taon. Akala ko ay tapat kang manugang. Yun pala ay isang ahas na naghihintay lang ng pagkakataon. Mama, alam nyo ang totoo? Alam nyo na gawa-gawa lang ang mga litratong yon. Sigaw ko habang nakakapit sa rehas ng gate. Ernesto, magsalita ka. 10 taon akong nagsilbi sa'yo. Ibinigay ko ang lahat. Pati ang lupa ni Lola Elena. Sa wakas ay tumingin si Ernesto. Pero ang mga mata niya ay puno ng poot at pandidire, ang lupa. Isang maliit na bayad lang yon sa kahihiyang idinulot mo sa akin. Rosario, huwag mong gagamitin ang anak ko para makabalik dito. Hindi ka na nanay ni Miguel mula ngayon. Ang nanay niya ay ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Hinalikan niya si Clarissa sa harap ko. Ang sakit ay tila isang apoy na sumunog sa huling hibla ng pagmamahal ko kay Ernesto. Ang lalaking pinaglaanan ko ng buhay ay hindi lang pala traidor. Isa siyang duwag. Umalis ka na. Rosario, bago ko patawagin ng mga pulis, muling banta ni Doña Estrella. May hawak kaming pirmadong confession mo. Kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Doon ka nababagay. Kasama ng mga kriminal. Pirmadong confession. Napatigil ako. Anong confession? Niloko niyo ako. Pinapirma niyo ako sa mga papeles na akala ko ay para sa negosyo. Tumawa ng mahina si Doña Estrella. Isang tawang puno ng tagumpay. Iyon ang tinatawag na utang na loob. Rosario, masyado kang nabulag sa pasasalamat sa amin, kaya hindi mo na tiningnan kung ano ang pinipirmahan mo. Ngayon, wala ka ng karapatan sa anak mo, sa bahay na ito. At kahit sa perang pinaghirapan mo, biglang lumitaw si Miguel sa likuran nila. Takot na takot ang bata at pilit na kumakawala sa yaya. Nanay, gusto ko kay Nanay Miguel. Sigaw ko.
Ngunit mabilis na binuhat ni Ernesto ang bata at pumasok sa loob ng bahay. Ang huling nakita ko ay ang nakakalokong ngiti ni Clarissa bago niya isara ang kurtina. Naiwan akong nakatulala sa harap ng gate. Wala na ang ulan. Ngunit ang lamig sa puso ko ay hindi nawawala. Dahan-dahan akong tumayo. Bit-bit ang itim na plastic bag. Bawat hakbang ko palayo sa mansyong iyon ay parang paglalakad sa sarili kong libing. Habang naglalakad ako sa gitna ng bayan, ramdam ko ang mga mata ng mga tao. Ang hiya ay tila isang sumpa na nakadikit sa aking balat. Nagpunta ako sa istasyon ng bus. Umaasang may sapat akong barya para makalayo. Ngunit nang buksan ko ang aking maliit na pitaka sa loob ng bag, tanging ang luma at kupas na krus na gawa sa kahoy ang naroon ang huling regalo ni Lola Elena. Rosario. Isang boses ang tumawag sa akin mula sa isang lumang jeepney. Si Mang Tino. Ang dating driver ni Lola Elena na tinulungan ko noong mamatay ang kanyang asawa. Mang Tino, hindi ko na napigilan ang humagulgol. Nabalitaan ko ang nangyari sa barangay hall kagabi. Rosario. Hindi ako naniniwala sa kanila. Kilala ko ang pamilya niyo. Kilala ko si Lola Elena. Sabi ni Mang Tino habang pinapapasok ako sa loob ng jeep. Huwag kang mag-alala, hindi ka pwedeng manatili rito. Masyadong malakas ang impluwensya ng mga estrela sa Batangas. Ipapakulong ka talaga nila para malinis ang pangalan nila. Wala na akong pupuntahan, Mang Tino. Kinuha nila ang anak ko. Ang lahat sa akin. Sabi ko sa gitna ng pag-iyak. Mayroon pa? Rosario. Ang lumang bahay ng lola mo sa kabilang bayan, yun lang ang hindi nila nakuha dahil nakapangalan yan sa'yo bago ka pa ikasal. Paalala ni Mang Tino. Maliit, luma, at halos gumuho na. Pero yon ang tanging lugar na hindi nila pwedeng tapakan. Habang umaandar ang jeep palayo sa mansyon ng mga Estrella, tiningnan ko ang krus na kahoy sa aking kamay. Tama si Doña Estrella. Naging bulag ako sa utang na loob. Inisip ko na ang pamilya nila ang kaligtasan ko. Yun pala ay sila ang aking bilangguan. Ngunit habang tinitingnan ko ang papalubog na araw, may kung anong tumigas sa loob ko. Ang rosaryo na laging sumusunod, ang rosaryo na laging umiiyak, ay unti-unting namamatay, kasabay ng bawat kilometrong layo ko sa kanila. Pagdating ko sa tapat ng lumang bahay ni Lola Elena, sinalubong ako ng naglalakihang damo at ang amoy ng luma at abandonadong kusina. Ito ang lugar kung saan ako lumaki. Dito ko natutunan ang bawat sikreto ng pagluluto mula sa aking lola. Binuksan ko ang pinto na umaalingit-ningit sa kalawang. Maalikabok, madilim, at puno ng sapot ng gagamba. Ngunit sa gitna ng kusina, nakita ko ang lumang kalan na gawa sa uling. Doon, muli kong narinig ang boses ni Lola Elena. Rosario, sa pagluluto, minsan kailangan mong dumaan sa apoy para lumabas ang tunay na sarap. Huwag kang matakot masunog, dahil ang abo ang magiging pataba sa bago mong simula. Inilapag ko ang aking bag. Hindi ako susuko. Kung kailangang dumaan ako sa impyerno para mabawi si Miguel, gagawin ko. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magluluto para sa kanila. Magluluto ako para sa sarili kong dangal. Ngunit ang hindi ko alam, habang naglilinis ako ng kusina, may isang anino sa labas ng bintana ang kanina pa nagmamasid sa akin. Isang taong hindi ko inaasahang makikita muli pagkatapos ng maraming taon. Ang bawat sulok ng lumang bahay ni Lola Elena ay puno ng alikabok, na tila mga sapot ng nakaraan na pilit bumabalot sa akin. Sa bawat haplos ko sa mga dingding na kahoy, nararamdaman ko ang gaspang ng hirap at ang lamig ng pangungulila. Walang kuryente, walang tubig, at tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga sirang kapis ng bintana ang nagsisilbing gabay ko. Ngunit sa gitna ng kadiliman at katahimikan,
mas lalong gumugulo ang aking isipan. Ang boses ni Miguel na tumatawag sa akin, ang nakakangiting mukha ni Clarissa, at ang malamig na mga mata ni Ernesto, lahat sila ay parang mga multo na sumasayaw sa aking paligid. Nanay, Nanay, napapikit ako ng mariin. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila pagtawag sa aking anak. Napakasakit isipin na sa mga sandaling ito, baka ang ibang babae na ang nagpapatulog sa kanya. Baka ang babaeng sumira sa amin ang siyang humahalik sa kanyang no. Ang hiya at sakit ay muling nag-uumapaw. At sa isang sandali, naramdaman ko ang matinding pagnanais na sumuko na lang. Ngunit habang naghahanap ako ng anumang magagamit na higaan sa loob ng isang silid, may isang bagay na tumama sa aking paa. Isang lumang banga na nakatago sa ilalim ng isang aparador. Dahan-dahan ko itong binuksan at doon, nabalot ako ng isang pamilyar na amoy-amoy ng tuyong dahon ng laurel, paminta at lumang papel. Sa loob ng banga ay may isang kwadernong balot ng telang katsa. Ito ang nawawalang talaarawan ng mga resipe ni Lola Elena. Dahan-dahan kong binuksan ang mga pahina sa ilalim ng liwanag ng isang gasera na nakita ko sa kusina. Ang bawat salita ay sulat kamay ng aking lola. Ngunit hindi lang ito basta mga sangkap at paraan ng pagluluto. Ang bawat pahina ay may kasamang payo. Para sa mapait na karanasan, dagdagan ng tamis ng pagtitiwala, para sa matabang na buhay. Timplahan ng anghang ng paninindigan. Habang binabasa ko ang kanyang mga salita, parang nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking balikat. Naalala ko ang mga hapong magkasama kaming nagluluto sa kusinang ito. Kung paano niya itinuro sa akin na ang bawat putahe ay may kaluluwa. Rosario, tila naririnig ko ang bulong niya. Ang apoy ay hindi lang para sa pagluluto. Ang apoy ay para sa pagpapatatag ng bakal. Hahayaan mo bang maging abo ka na lang? O magiging matibay na sandata ka? Niyakap ko ang kuwaderno sa aking dibdib. Sa gitna ng gutom at pagod, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi ako pwedeng mamatay sa gutom. Hindi ako pwedeng mamatay sa lungkot. Dahil kung susuko ako, sino ang magliligtas kay Miguel mula sa mga taong ang tanging alam ay manira at manlinlang? Nagpunta ako sa likod ng bahay at nakakita ng ilang puno ng saging at malunggay na tila naghihintay lang sa akin. Kumuha ako ng ilang tuyong sanga at sinimulang buhayin ang lumang kalan. Ang usok ay pumasok sa aking mga mata. Nagpaiyak sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng paglilinis. Naglaga ako ng kaunting kanin na nahanap ko sa ilalim ng banga, ang huling imbak na bigas ni Lola na tila itinira niya talaga para sa akin. Nilagyan ko ito ng maraming luya at kaunting asin. Isang simpleng lugaw. Pero habang hinihigop ko ang mainit na sabaw sa gitna ng gabing iyon, tila bawat butil ng kanin ay nagbibigay ng buhay sa aking mga ugat. Ito ang lasa ng aking pagkabata. Ito ang lasa ng katapatan. Malayo sa mararangyang handaan sa mansyon ng mga estrela na puno ng pagkukunyari. Bigla akong napatigil nang makarinig ng kaluskos sa labas ng pintuan. Ang aninong nakita ko kanina ay muling gumalaw. Hinablot ko ang isang lumang itak na nakasabit sa dingding. Sino yan, sigaw ko? Ang aking boses ay gumaralgal pero matapang. Huwag niyo akong subukan. Wala na akong kahit ano, kaya wala na rin akong takot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit hindi pulis o mga tauhan ni Ernesto ang pumasok. Isang babaeng nakasuot ng maayos na damit. Ngunit punong-puno ng pag-aalala ang muka ang tumambad sa akin. Rosario. Ikaw nga? Nabitawan ko ang itak. Teresa. Si Teresa ang matalikong kaibigan noon kabataan ko. Ang batang madalas pakainin ni Lola Elena
noong wala silang makain. Ang balita ko ay naging matagumpay siyang chef sa Manila at matagal lang hindi bumabalik sa Batangas. Nabalitaan ko ang nangyari sa lungsod. Rosario. Hinanap kita sa mansyon, pero ang sabi ng mga tao ay pinalayas ka na raw dahil sa isang kasalanang. Alam kong hindi mo magagawa, sabi ni Teresa habang lumalapit sa akin. Diyos ko, Rosario, anong ginawa nila sa'yo? Nang mayakap ko si Teresa, doon muling bumuhos ang aking luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Huli na ang lahat. Teresa, kinuha nila si Miguel. Kinuha nila ang dangal ko, hikbi ko. Humarap sa akin si Teresa. Hinawakan ang aking mga kamay at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Hindi pa huli ang lahat. Rosario, nakalimutan mo na ba si Lola Elena ang nagpaaral sa akin? Utang ko sa kanya ang buhay ko. At ngayon, narito ako para bayaran ang utang na yon sa'yo. Tiningnan ni Teresa ang lumang kusina at ang kuwadernong hawak ko. Ang mga estrella ay may pera at kapangyarihan. Pero ikaw, Rosario, hawak mo ang puso ng bayang ito. Bubuksan nating muli ang kusinang ito. Ipapakita natin sa kanila na ang katotohanan ay may sariling lasa at ito ang laso na tatalo sa kanila. Sa gitna ng madilim na bahay ni Lola Elena, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi lang magluluto ng pagkain, kundi magsusunog sa mga kasinungalingang bumihag sa aking buhay. Ngunit habang nagpaplano kami, isang bagay ang hindi namin alam. Sa loob ng mansyon ng mga estrella, may isang sikretong sinisimula ng itago ni Clarissa. Isang sikretong, kung mabubunyag ay magpapabagsak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Nang sumikat ang araw sa bintana ng lumang kusina, hindi na lang alikabok ang nakita ko sa paligid. Nakita ko ang mga peklat ng panahon sa mga gamit ni Lola Elena. Ang mga kawa na may mansa ng libu-libong luto. Ang mga sandok na pudpud na ang dulo at ang hapagkain ng gawa sa matibay na naranasaksi sa hindi mabilang na kwentuhan. Si Teresa ay abala sa pagbubukas ng mga bintana. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at sa pagkakataong ito, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata na dati ay puno lang ng katuwaan noon kami ay bata pa. Rosario, alam mo ba kung bakit ako bumalik? Tanong ni Teresa habang pinupunasan ang isang lumang petsel. Hindi lang dahil nabalitaan ko ang ginawa sa iyo ng mga estrella. Bumalik ako dahil gabi-gabi kong napapanaginipan ang kusinang ito. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Nung namatay ang mga magulang ko at wala akong makain, dito ako pumupunta. Hindi lang pagkain ang ibinibigay ni Lola Elena. Itinuro niya sa akin na ang bawat sahog ay may pwesto, na ang apoy ay dapat bantayan, at ang pinaka-importante, na ang taong nagluluto ng may pagmamahal ay hinding-hindi magugutom. Pero Teresa, paano tayo magsisimula, tanong ko, habang nakatingin sa aking mga palad na nanginginig pa rin. Wala akong pera. Ang lahat ng perang naipon ko mula sa pagtitinda ng kakanin noon ay kinuha na ni Ernesto. Ang lupang ito na lang ang meron ako, pero wala itong laman. Ngumiti si Teresa. Isang ngiting, tila may itinatagong sikreto. Nakalimutan mo na ba ang turo ni Lola? Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bulsa, kundi nasa paligid natin. Inakay niya ako sa likod ng bahay. Sa isang bahagi ng bakuran na natatakpan ng malalaking dahon ng gabi at ligaw na halaman. May isang maliit na bodega roon na nakakubli sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nang buksan namin ang pinto, nanlaki ang aking mga mata. Doon ay nakatago ang mga sako ng uling, mga garapon ng huling imbak na asin, asukal na pula, at mga tuyong sangkap na maayos na nakasalansan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat
ay ang isang malaking baul na gawa sa bakal. Nang buksan namin ito, tumambad sa amin ang mga kagamitang pang-catering na pilak at porselana mga gamit na akala ko ay naibenta na ni Lola nung nagkasakit siya. Hindi ito ibinenta ni Lola Elena. Bulong ni Teresa. Itinago niya ito para sa iyo. Rosario, alam niya na darating ang araw na kakailanganin mo itong muli. Sinabi niya sa akin noon bago ako lumuwas ng Maynila. Ibigay mo ito kay Rosario kapag ang kanyang puso ay handa na para sa apoy. Napahawak ako sa isang porselanang pinggan. May maliit na ukit ito ng bulaklak, isang rosas. Rosario. Ramdam ko ang pagmamahal ng aking lola na tila bumabalot sa akin sa mga sandaling iyon. Hindi niya ako iniwan ng walang armas. Inihanda niya ako para sa laban na ito bago pa man mangyari ang lahat. Mayroon akong konting naipon mula sa pagtatrabaho ko sa Maynila. Pagpapatuloy ni Teresa. Gagamitin natin yon para bumili ng mga sariwang sangkap. Pero Rosario, ikaw ang kailangan dito. Ang iyong mga kamay, ang iyong mga resipe, at ang iyong kwento. Ano ang balak mo, Teresa? Bubuhayin natin ang Lola Elena's Kitchen. Matapang niyang sabi. Pero hindi tayo magbubukas bilang isang ordinaryong karinderya. Magluluto tayo ng mga pagkaing hindi lang nabubusog ang tiyan, kundi nagpapagaling ng sugat ng puso. Gagamitin natin ang mga resipe sa kuwadernong yan para ipakita sa mga tao sa Batangas kung sino ang tunay na Rosario. Sa loob ng sumunod na ilang oras, tila nagkaroon ng bagong buhay ang lumang bahay. Ang tunog ng pagwawalis, ang pagpupunas ng mga muebles, at ang tawanan namin ni Teresa ay pumalit sa nakakabinghing katahimikan. Ngunit habang naglilinis kami, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ko sa loob ng kwaderno ni Lola. Sa huling pahina, may isang sulat na naka-insert. Isang sulat na may selyo ng isang kilalang bangko. Nang basahin ko ito, tumigil ang mundo ko. Utang sa lupa ni Elena, binayaran ni Don Ricardo Estrella. Si Don Ricardo, ang yumaong ama ni Ernesto. Ang biyenan kong akala ko ay mabuti sa akin. Bakit siya ang nagbayad ng utang ni Lola Elena? At bakit may kasamang kasunduan na nagsasabing ang lupang ito ay mapupunta sa mga Estrella kapag namatay si Rosario nang walang tagapagmana Teresa? Tingnan mo ito. Nanginginig kong iniyabot ang papel. Binasa ni Teresa ang dokumento at ang kanyang muka ay namutla. Ibig sabihin, matagal na nilang pinaplano ito. Hindi lang ang kumpanya ni Ernesto ang gusto nila. Gusto nila pati ang lupang kinalalagyan ng bahay na ito. Pero bakit, tanong ko? Isang lumang bahay lang ito? Hindi ito basta bahay. Rosario. Bulong ni Teresa habang nakatingin sa labas, sa malawak na taniman na nasa likod ng bakuran. Ang lupang ito ay nasa gitna ng itinatayong bagong highway sa Batangas. Kung makuha nila ito, milyon-milyon ang kikitain nila sa kompensasyon ng gobyerno. Nang hina ang aking mga tuhod. Kaya pala ganoon kadaling itapon ako ni Doña Estrella. Kaya pala minadali nilang papirmahin ako sa mga papeles noong nakaraang buwan. Hindi lang dahil kay Clarissa at sa magiging anak nila. Pakay nila ang huling piraso ng aking pagkatao para sa kanilang kasakiman. Ginamit nila ang pagmamahal ko kay Ernesto para makuha ang lahat. Sabi ko, ang boses ko ay puno na ngayon ng lamig at pot. Ginamit nila ang utang na loob ko sa kanila para nakawin ang huling pamana ni Lola. Anong gagawin natin? Rosario, kung malaman nilang narito ka at binubuhay ang kusinang ito, sigurado akong gagawa sila ng paraan para paalisin ka. Babala ni Teresa. Tumingin ako sa kalan, na ngayon ay may nag-aalab ng uling. Hayaan mong subukan nila, Teresa. Nung nakaraang gabi, pinalayas nila ang isang asawang walang laban.
Pero ngayong araw, ang haharapin nila ay isang babaeng wala ng luhang itatapon. Magluluto tayo, sabi ko habang isinusuot ang lumang apron ni Lola Elena. At ang unang putaheng ihahain natin ay ang paborito ng mga tao rito sa pista, ang kare-kare. Pero sa pagkakataong ito, lalagyan natin ito ng isang sangkap na hindi nila kayang bilhin. Ano iyon? Tanong ni Teresa. Katotohanan, sagot ko. Ngunit bago pa kami makapagsimula sa aming unang luto, narinig namin ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng aming bakuran. Isang itim na SUV na may pamilyar na plaka. Ang mga Estrella. Hindi nila hinintay na makabangon ako. Dumating sila para tapusin ang sinimulan nila. Ang bawat tunog ng yapak nila sa aming bakuran ay parang lason na kumakalat sa lupa. Mula sa bintana, nakita ko ang pagbaba ni Clarissa mula sa itim na SUV. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Isang malaking kontras sa maputik at madamong paligid ng bahay ni Lola Elena. Kasunod niya si Ernesto, na hanggang ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa bahay na ito. Amoy luma, amoy talunan. Narinig kong sabi ni Clarissa habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang sutlang panyo. Ernesto, sigurado ka bang dito tumuloy ang babaeng yan? Baka naman pati ang mga daga rito ay mahiya sa kanya. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang paghawak ni Teresa sa aking siko. Isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa. Lumakad ako patungo sa pintuan at binuksan ito ng sapat lang para makita nila ang aking muka. Anong ginagawa niyo rito? Malamig kong tanong. Hindi ba't pinalayas niyo na ako? Hindi ba't nakuha niyo na ang lahat? Bahagyang nagulat si Clarissa nang makita niyang maayos ang aking buhok at wala na ang bakas ng luha sa aking mga mata. Ngunit mabilis siyang nakabawi at numiti ng nakakaloko. Ay, Ate Rosario, akala ko ay nagpatiwakal ka na sa dumi ng lugar na ito. Wika niya habang humahakbang palapit sa hagdanan. Nandito kami para sa isang mahalagang bagay. Ernesto, ibigay mo na sa kanya? Iniabot ni Ernesto ang isang puting sobre. Rosario, kailangan mong pirmahan ito. Ito ay isang notice to vacate. Ang lupang ito ay bahagi na ng ari-arian ng kumpanya. Hindi mo na pwedeng gamitin ang bahay na ito. Kumpanya, natawa ako ng mapait. Ang lupang ito ay pamana sa akin ni Lola Elena. Wala itong kinalaman sa inyo. May kinalaman na ito ngayon. Rosario, singit ni Clarissa. Dahil ang kumpanyang transportasyon na pinagmamalaki mo, nakasangla na ang lahat ng iyon sa bangko dahil sa mga utang ni Ernesto. At ang tanging paraan para hindi kami mabangkarote ay ang ibenta ang lupang ito sa gobyerno para sa highway project. Nagulat ako, pero hindi ako nagpakita ng kahinaan. Highway project. Ibig niyo palang sabihin, kaya niyo ako pinalayas ay dahil kailangan niyo ang lupang ito para pambayad sa mga utang niyo. Ganun na ba kayo kadesperado? Huwag mo kaming pangaralan, sigaw ni Ernesto, na tila napahiya sa harap ni Teresa na nakatayo sa likuran ko. Pirmahan mo na lang yan at bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka sa ibang bayan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa mga sandaling iyon, nagsimula nang maglapitan ang aming mga kapitbahay. Ang mga tao sa barangay na dati ay nakatingin sa akin ng may panghuhusga ay napatigil dahil sa bango na lumalabas mula sa aming kusina. Ang amoy ng mani, ng bagoong, at ng sariwang gulay ng kare-kare ay nagsimulang bumalot sa bakuran. Ano iyan? Tanong ng isang kapitana ng barangay na napadaan. Amoy luto ni Lola Elena. Hindi ko pinansin si Ernesto. Kinuha ko ang isang malaking mangkok ng kare-kare na bagong luto at lumabas ako sa beranda. Kapitana, mga kapitbahay, tawag ko sa kanila. Pasensya na kayo kung nagkaroon ng ingay dito.
Nagluluto lang kami ni Teresa para sa muling pagbubukas ng kusina ni Lola Elena. Gusto niyo bang tumikim? Ang mga tao na kanina ay nakikinig sa panlalait ni Clarissa ay biglang nagbago ang timpla. Ang bangunang pagkain ay tila isang mahiwagang kamay na humahaklak sa kanila. Isa-isa silang kumuha ng pinggan. Diyos ko, Rosario. Ang sarap, sabi ng isang matandang lalaki. Ito ang lasa na matagal na naming hindi natitikman sa bayang ito. Wala itong halong panlilinlang, namutla si Clarissa. Ang kanyang planong hiyain ako sa harap ng lahat ay tila bumabaligtad. Huwag kayong kumain yan. Baka may lason ang pagkain yan mula sa isang babaeng makasalanan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kabutihan ni Lola Elena at kung paano ako laging tumutulong sa kanila noon. Ang public hiya na binalak nilang gawin sa akin ay naging isang maliit na fiesta para sa mga kapitbahay. Ernesto, paalisin mo na sila, bulong ni Clarissa na nanggigigil sa galit. Hindi mo ako mapapaalis dito, Ernesto. Sabi ko habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dahil nahanap ko na ang sulat ni Don Ricardo. Alam ko na ang tungkol sa highway project. At alam ko rin na ang pirma ko sa notice to vacate na yan ay kailangan nyo para makuha ang pera. Pero hinding-hindi ko pipirmahan yan. Lumapit sa akin si Clarissa. Ang kanyang mukha ay malapit na sa akin at ang kanyang boses ay puno ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na? Rosario pues, pakinggan mo ito. Ang kumpanya ni Ernesto ay may utang na 50 milyong piso. At dahil asawa ka pa rin niya sa papel, ang utang na yon ay utang mo rin. Kung hindi mo ibibigay ang lupang ito, kukunin ng bangko ang lahat ng mayroon ka, pati ang kaluluwa mo. At isa pa, dagdag niya habang nakangiti ng matalas. Bukas, ililipat na namin si Miguel sa isang boarding school sa malayo. Hindi mo na siya makikita kailanman kung hindi ka susunod sa amin. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Ang takot para sa aking anak ay muling bumangon. Huwag mong idadamay ang anak ko. Clarissa, sigaw ko. Idadamay ko ang lahat. Rosario? Sagot niya habang sumasakay pabalik sa SUV. Dahil ang lupang ito ang magliligtas sa amin at sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo hanggat hindi mo ito ibinibigay. Akin ang asawa mo, akin ang anak mo, at sa huli, akin din ang pamanang ito. Humaharurot na umalis ang sasakyan. Nag-iiwan ng makapal na alikabok. Naiwan akong nanginginig sa gitna ng bakuran habang ang mga kapitbahay ay unti-unting nananahimik. Dala ang takot sa banta ng mga estrela. Tiningnan ko si Teresa. Teresa, ilalayo nila si Miguel. Hindi tayo papayag. Rosario, sabi ni Teresa. Ngunit nakita ko ang pangamba sa kanyang mga mata. Pero kailangan nating bilisan dahil hindi lang pala lupa ang laban na ito. Ito ay karera para sa kaligtasan ng anak mo. Madaling araw pa lang. Ramdam ko na ang lamig ng hamog habang naglalakad kami ni Teresa papasok sa palengke ng Batangas. Ang ingay ng mga tindero, ang amoy ng sariwang isda, at ang matingkad na kulay ng mga gulay ito. Ang mundo kung saan ako lumaki bago ako naging isang estrella. Sa loob ng 10 taon, bihira akong makapunta rito. Dahil ang sabi ni Doña Estrella, hindi nababagay sa asawa ng isang transport magnate ang maglakad sa maputik na sahig ng palengke. Ngunit ngayon, wala na akong pakialam sa putik. Narito kami para bumili ng mga sangkap para sa unang opisyal na araw ng pagbubukas ng Lola Elena's Kitchen. Nakapila kami sa pwesto ni Aling Nena. Ang suki ko sa baboy. Nang biglang tumahimik ang buong pasilyo. Ang tunog ng mamahaling takong na tumatama sa sementadong sahig ay tila pumunit sa ingay ng palengke. Nang lumingon ako,
Nakita ko si Doña Estrella. May kasamang 2 malalaking bodyguard. Ang kanyang mukha ay nakangiwi, diring-diri sa amoy ng paligid. Habang tinatakpan ang kanyang ilong, gamit ang isang panyong may burda. Ano ito? Rosario. Mula sa isang mansyon, bumagsak ka sa pagtayo sa gitna ng lansangan, kasama ang mga maralita. Matalim ang kanyang boses, sadyang nilakasan para marinig ng lahat ng nakapaligid sa amin. Humigpit ang hawak ko sa aking basket. Bumibili lang kami ng mga sangkap para sa negosyo namin. Doña Estrella, wala kaming ginagawang masama. Lumapit siya sa pwesto ni Aling Nena at tiningnan ang mga hiniwang karne na bibilhin sana namin. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang makapal na bondong ng pera mula sa kanyang bag at ibinagsak iyon sa ibabaw ng lamesa. Bibilhin ko ang buong tinda mo ngayon araw. Utos ni Estrella kay Aling Nena. Humarap siya sa ibang tindero. At bibilhin ko rin ang lahat ng gulay, isda at bigas ninyo. Doble ang ibabayad ko. Sa isang kondisyon, huwag kayong magbebenta ng kahit ano sa babaeng ito. Nagkatinginan ng mga tindero. Ang perang inilapag niya ay sapat na para sa isang buwang kita nila. Ito ang taktika ng mga Estrella, gamitin ang pera para gipitin at patayin ang kalaban sa gutom. Nilapitan ako ni Estrella at bumulong sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy kape, ngunit ang kanyang mga salita ay purong lason. Akala mo ba hahayaan kitang makabangon? Hindi. Titiyakin ko na kahit isang butil ng asin, walang magbebenta sa iyo rito. Umiyak si Miguel kagabi. Rosario, hinahanap ka niya. Alam mo ba kung anong sinabi ko sa kanya? Sinabi ko, patay na ang nanay niya. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Patay na ang nanay niya. Ang sakit ng pagkakahiwalay namin ng aking anak ay muling nanariwa. Napakuyom ang aking mga kamao. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang saktan. Ngunit alam kong iyon ang hinihintay niya ang magwala ko para ipahuli niya ako sa mga pulis. Pumikit ako ng mariin, huminga ng malalim, at inalala ang init ng apoy sa kusina ni Lola Elena. Hindi ako papayag na sunugin niya ang pag-asa ko. Dumilat ako at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Walang luha. Walang takot. Buhay ako, Doña Estrella, matigas kong sabi. At habang humihinga ako, hinding-hindi ninyo mabubura sa isip ng anak ko kung sino ang tunay niyang ina. Maaring itago niyo siya ngayon, pero lalaki siya at malalaman niya ang totoo. Bumaling ako kay Aling Nena. Tiningnan ko ang matandang tindera, ang mga mata niyang pagod pero puno ng karanasan. Aling Nena, kayo na po ang bahala. Naiintindihan ko kung tatanggapin ninyo ang pera niya. Malaking halaga yan para sa pamilya ninyo. Kinuha ko na sana ang basket ko para umalis nang biglang hawakan ni Aling Nena ang kamay ko. Tiningnan ni Aling Nena ang pera sa mesa at dahan-dahan niya itong itinulak pabalik kay Doña Estrella. Ang mga bodyguard ay nag-akmang lalapit, ngunit hindi na tinag ang matanda. Pasensya na po, Doña Estrella, sabi ni Aling Nena. Mataas at malinaw ang boses. Malaki nga po ang pera ninyo. Pero noong nagkasakit ang apo ko sa dengue at walang bangkong gusto magpautang sa amin, si Rosario ang palihim na nagbayad ng bill sa ospital. Ibinenta niya ang sarili niyang gintong kwintas para mabuhay ang apo ko. Kumuha ng 2 kilong sariwang baboy si Aling Nena at inilagay ito sa basket ko. Suki ko si Rosario. At sa palengkeng ito, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Tama sigaw ni Mang Berto, ang tindero ng gulay mula sa kabilang pwesto. Lumapit siya at naglagay ng isang bungkos ng sitaw at talong sa aking basket. Noong bagyong sumira sa mga pananim namin, mga truck ng kumpanya ninyo ang unang nagtaas ng presyo ng pamasahe, Doña Estrella. Pero si Rosario,
Nagluto ng lugaw para sa buong barangay nang walang hinihinghing kapalit. Isa-isa, nagsilapitan ang mga tindero. May nagbigay ng kamatis, ng isda, ng bawang. Walang sinuman ang tumanggap sa pera ni Doña Estrella. Ang buong palengke ay tumayo sa likuran ko. Namula ang mukha ni Estrella sa matinding hiya at galit. Ang kanyang kapangyarihan ay tila walang silbi sa lugar na ito. Mga tanga. Pinipili nyo ang isang babaeng nakikiapid. Pagsisisihan nyo ito. Ipapasara ko ang palengkeng ito. Kinuha ko ang basket na ngayon ay puno na ng mga sangkap. Ramdam ko ang bigat nito. Hindi lang dahil sa gulay at karne, kundi dahil sa tiwala at pagmamahal ng mga taong ito. Hinarap ko si Doña Estrella. Ang aking tinig ay hindi nanginginig, kundi matatag na parang bato. Maaring nabili ninyo ang korte. Maaring nakuha ninyo ang asawa ko. At ninakaw ninyo ang anak ko. Sabi ko, tinataasan ang aking boses para marinig ng lahat. Pero hindi ninyo kailanman mabibili ang pagmamahal at respeto ng mga tao rito. May pera kayo, Doña Estrella. Pero ako ang may puso ng bayang ito. Nanginig sa galit si Estrella. Tinalikuran niya kami at mabilis na naglakad paalis. Halos matisod sa maputik na daan. Ang mga bodyguard niya ay sumunod. Bit-bit ang perang hindi nila nagamit. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng palengke. Tiningnan ko si Teresa. At pareho kaming napanghiti. Ito ang unang pagkakataon na nanalo ako laban sa kanila. Ngunit alam ko rin na ang sampal na ito sa ego ni Doña Estrella ay may malaking kapalit. Habang naglalakad kami pauwi, bit-bit ang aming mga pinamili, hindi ko mapigilang isipin ano ang susunod nilang gagawin para gantihan ako. At ano ang ipinahihiwatig ng patuloy na pagpunta ni Clarissa sa ospital kahit wala namang sakit ang aking asawa. Ang unang araw ng Lola Elena's Kitchen ay nagdala ng masaganang amoy sa aming munting kalye. Nakapila ang mga tao, hindi lang para bumili ng pagkain, kundi para suportahan ang aking muling pagbangon. Ang kare-kareng niluto namin ni Teresa ay naubos bago pa mag-alauna ng hapon. Bawat subo ng aming mga customer ay may kasamang kwento kung paano sila pinagsamantalahan ng mataas na interes mula sa mga utang sa negosyo ni Ernesto, at kung paano naging malamig na bato ang pamunuan ni Doña Estrella mula nang ako ay palayasin. Habang nadiligpit kami ni Teresa ng mga pinggan, isang itim na van ang huminto sa tapat ng aming bakuran. Hindi ito sasakyan ng mga Estrella. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng maayos na suit. Si Attorney Gabriel. Siya ang matalik na kaibigan ni Ernesto noong kolehiyo. Ang abogado na nag-asikaso ng mga papeles ng aming kasal. At isa sa mga saksi sa mapait kong anibersaryo. Kumabog ang dibdib ko. Kumuha ako ng basahan at pinunasan ang aking mga kamay. Naghahanda sa anumang dalang masamang balita. Kung naparito ka para ibigay ang mga annulment papers, Gabriel, ibigay mo na. Wala akong panahon para makipagplastikan sa'yo. Malamig kong bungad. Hindi na mumiti si Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang bit-bit na briefcase sa ibabaw ng mesa. Hindi ako narito bilang abogado ni Ernesto. Rosario, narito ako dahil may natuklasan ako. Isang bagay na hindi na kaya ng konsensya kong itago. Tinawag ko si Teresa upang lumapit. Tiningnan ni Gabriel ang paligid bago nagpatuloy. Kumuha siya ng isang manipis na folder at inilapag yon sa harap ko. 3 linggo na ang nakalipas, bago ang anibersaryo ninyo. Nakita kong pumunta si Clarissa sa opisina ko. Wala si Ernesto noon. Gusto niyang ipadraft ang isang dokumento para ilipat ang lahat ng natitirang ari-ariya ni Ernesto sa magiging pangalan ng bata sa sinapupunan niya. Simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Nagtaka ako, dahil hindi pa man naipapanganak ang bata,
Gusto na niyang isecure ang pera. Ganyan naman siya, sa akin sa pera. Anong bago roon, sagot ko habang nakatingin sa folder. Ang bago roon, Rosario, ay kung kanino niya idinirekta ang mga pondo. Hindi sa isang account na nakapangalan kay Ernesto, kundi sa isang offshore account na nakapangalan sa isang lalaki si Mr. Lorenzo Valderrama. Napakunot ang noo ko. Sino si Lorenzo Valderrama? Isa siyang business partner ni Ernesto sa Manila. Ang lalaking nagpautang sa kumpanya ng asawa mo para ipambayad sa bangko. At yon ang mas malaking problema, sagot ni Gabriel. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa akin. Dahil nakita ko rin si Clarissa at si Lorenzo na magkasama sa isang pribadong klinika sa Alabang 2 buwan na ang nakalipas. Binuksan ko ang folder. Tumambad sa akin ang isang kopya ng resibo mula sa nasabing klinika. Ito ay resibo para sa isang prenatal care visit at ultrasound. Ngunit ang pangalan ng asawa na nakasulat doon bilang emergency contact ay hindi Ernesto Estrella. Ang nakasulat ay Lorenzo Valderrama. Napatakip ako ng bibig. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinititigan ang papel na hawak ko. Gabriel, ibig mo bang sabihin? Tumango si Gabriel. Hindi ko mapatunayan sa ngayon dahil nasa sinapupunan pa ang bata. Pero malakas ang kutob ko. Rosario, ang batang dinadala ni Clarissa, ang batang ipinagpalit ni Ernesto sa pamilya ninyo. Malamang hindi kanya. Natawa ako. Isang tawa na puno ng pait, ng galit, at ng matinding irony. Ipinagpalit niya ako at ang sarili naming anak sa isang babaeng niloloko rin lang siya. Sinira nila ang buhay ko para sa isang kasinungalingan. Kung totoo man ito, ginagamit lang ni Clarissa si Ernesto para nakawin ang huling pera ng kumpanya bago tuluyang si Lorenzo ang mag-take over. Paliwanag ni Gabriel. Rosario, tutulungan kita. Tutulungan kitang bawiin si Miguel. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung malaman ni Doña Estrella o ni Clarissa na alam na natin ito, baka itakas nila si Miguel palabas ng bansa. Paano natin mapapatunayan? Tanong ni Teresa. Wala pa ang bata. Hindi tayo makakahingi ng DNA test. Kailangan natin ng access sa medical records ni Clarissa sa Batangas. Sinusubukan niyang itago ito. Pero alam kong may isang doktor dito sa probinsya ang nakakaalam ng totoo tungkol sa kanyang pagbubuntis, sabi ni Gabriel. Iniligpit ni Gabriel ang folder at itinago itong muli sa kanyang briefcase. Babalik ako kapag may nakita na akong solidong ebidensya. Mag-iingat kayo, Rosario. Mas desperado ang mga Estrella ngayon dahil alam nilang kinakampihan kayo ng mga tao. Nang makaalis ang van ni Gabriel, naiwan akong nakatitig sa kawalan. Ang pot na nararamdaman ko kanina para kay Ernesto ay unti-unting napalitan ng isang mapait na awa. Pinili niya ang isang ahas na unti-unting uubos sa kanya. Pero wala akong pakialam kung masiraman si Ernesto. Ang mahalaga sa akin ay ang aking anak. Pagpasok ko sa kusina, isang maliit na bata ang tumatakbo papalapit sa akin. Si Nilo, ang anak ng kapitbahay namin na nagde-deliver minsan ng mga tinapay sa mansyon ng mga Estrella. Ate Rosario, hingal na hingal si Nilo. May inilabas siyang isang gusot na pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Pinabibigay po ito ni Miguel. Nakita ko po siya kanina sa may gate. Nagtago po siya nang makita si Doña Estrella. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang papel. Pinuksan ko ito. Pamilyar sa akin ang sulat kamay, medyo bako-bako. Ang mga titik ay hindi pantay. Sulat ng isang 8 taong gulang na bata. Nanay, tiwala lang. Hindi ko sila mahal. Nag-iipon po ako ng pera para makatakas tayo. Mahal na mahal po kita. Nanay, pumatak ang luha ko sa papel. Ang aking anak. Ang aking matapang na anak. Akala ko tuluyan na siyang nilason ng mga salita nila laban sa akin.
Akala ko na paniwala nila siyang patay na ako. Pero mas matalino si Miguel kaysa sa inaakala nila. Niyakap ko ang papel sa aking dibdib. Ang luha ko ay luha ng matinding kagalakan at determinasyon. Ang mga estrella ay may pera, may kapangyarihan, at may kasinungalingan. Pero ako, meron akong anak na naghihintay sa akin at isang katotohanang sasabog sa kanilang mga mukha. Teresa, tawag ko. Ang boses ko ay buo at matigas. Bukas, bukod sa kare-kare, magdadagdag tayo ng bagong putahe. Magluluto tayo ng mas madami dahil kailangan nating kumita ng sapat para makapagbayad ng investigador. Hahanapin natin ang doktor ni Clarissa at sisiguraduhin kong sa mismong araw ng panganganak niya. Yun din ang araw ng pagbagsak ng mga estrela. Lumipas ang 3 linggo. Ang Lola Elena's Kitchen ay hindi na lang basta isang maliit na karinderya sa likod ng lumang bahay. Isa na itong pangalan na sinusadyang puntahan ng mga tao hindi lang sa Batangas, kundi pati na rin ng mga dumadaang motorista mula sa iba't ibang bayan. Ang bawat pisong kinikita namin ni Teresa ay inilalaan namin para sa 2 bagay: ang pagpapaayos ng bubong ng bahay at ang pag-iipon para sa investigasyon laban kay Clarissa. Habang naghahalo ako ng malaking kawa ng bulalo isang maulan na hapon, nakita ko ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa labas ng aming gate. Nakakap na madilim, nakayuko, at tila nahihiyang pumasok. Si Ernesto. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa apron at lumabas. Hindi na siya ang makisig at aroganteng lalaking nagbalibag sa akin ng annulment papers. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog. At ang kanyang tindig ay tila buhat-buhat ang bigat ng mundo. Anong ginagawa mo rito, malamig kong tanong? Nakalimutan mo na ba ang utos ng iyong ina? Bawal makipag-usap sa isang maruming babae na tulad ko. Napalunok si Ernesto. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa nakapaskil na menu at sa maraming taong kumakain sa aming mga kubo. Rosario, mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo. Huwag mong paikot-ikotin. Ernesto, ano ang kailangan mo? Wala akong panahong makipagbulahan sa'yo. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kailangan ko ng tulong mo, Rosario. Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Ang kumpanya, kinukuha na ng bangko ang mga truck. At si Clarissa, araw-araw na lang siyang nagrereklamo na wala na kaming pera. Kailangan ko lang ng kaunting halaga. Pambayad lang ng interes para hindi kami tuluyang ma-foreclose. Napatitig ako sa kanya. Ang lalaking minsang nag-utos sa mga security guard na kaladkarin ako palabas sa gitna ng ulan. Nayon ay nakatayo sa harapan ko at humihingi ng pera mula sa kusinang pinandirihan nila. Umutang ka sa babaeng itinapon mo, natatawa kong sabi. Pero walang bakas ng saya sa boses ko. Bakit hindi ka humingi sa aso mong si Lorenzo Valderrama? Napatigil si Ernesto. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at paggalito. Paano mo nalaman ang pangalan ng partner ko? At anong kinalaman ni Lorenzo rito? Kaya hindi pa niya alam. Hindi niya alam na ang lalaking inaasahan niyang magliligtas sa kumpanya niya ay ang mismong lalaking ama ng batang dinadala ni Clarissa. Gusto kong isambulat sa mukha niya ang katotohanan doon mismo. Pero naalala ko ang babala ni attorney. Gabriel, hindi pa ito ang tamang panahon. Wala. Tipid kong sagot. Ang alam ko lang, Ernesto, ginamit mo ang 10 taon ng buhay ko para itayo ang kumpanya mo. Kinuha niyo ang anak ko. At ngayon, may lakas ka ng loob na humingi ng pera sa akin. Umalis ka rito bago pa ako magpatawag ng barangay. Rosario, parang awa mo na. Hinawakan niya ang braso ko.
Ngunit mabilis ko itong inalis na parang napaso ako. Nahihirapan na si Miguel sa bahay. Palaging nag-aaway si Mama at si Clarissa. Si Miguel, minsan hindi na kumakain dahil walang nag-aasikaso sa kanya. Ang pangalan ng anak ko ay tila kidlat na tumama sa dibdib ko. Ano? Anong ibig mong sabihing hindi kumakain si Miguel? Nasaan ang mga yaya niya? Tinanggal na ni Mama ang karamihan sa mga katulong dahil wala na kaming pambayad. Ako ang nag-aalaga kay Miguel minsan, pero kailangan kong maghanap ng solusyon para sa kumpanya. Rosario, kung bibigyan mo ako ng kahit konti, ipapangako ko. Papayagan kitang makita si Miguel. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang patayin sa sipa. Ginagawa niyang kasangkapan ang sarili naming anak para makakuha ng pera. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang itim na SUV ang huminto sa tapat namin. Bumaba si Doña Estrella. Nakita niya kaming nag-uusap at ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Lumapit siya at hinampas si Ernesto gamit ang kanyang mamahaling bag. Wala kang kwentang anak. Ano ang ginagawa mo rito? Namamalimos sa babaeng yan. Sigaw ni Estrella. Hindi pinapansin ang mga customer na nakatingin sa kanila. Ipinapahiya mo ang pangalan ng mga Estrella. Mama, kailangan natin ng pera. Wala na tayong mapagkukuhanan sagot ni Ernesto. Tila isang batang natatakot sa kanyang ina. Hindi tayo mamamalimos. Lalo na sa babaeng yan. Lumingon si Estrella sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ano, masaya ka na? Masaya ka nang nakikita ang asawa mong nagmamakaawa sa'yo? Huwag kang mag-ilusyon, Rosario. Hindi porket may karinderya ka na ay kapantay mo na kami. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling damit ay hindi maitatago ang katotohanang sila ay nabubulok na sa loob. Hindi ko pinang-arap maging kapantay niyo. Doña Estrella, malamig kong sagot. Dahil hindi ako nabubuhay sa kasinungalingan. At isang paalala lang. Ernesto, huwag mong subukang gamitin ulit si Miguel para perahan ako. Dahil sa susunod na makita ko ang anak ko na pinapabayaan ninyo, hindi pera ang ibibigay ko. Korte ang kakaharapin nyo. Hinila ni Estrella si Ernesto pabalik sa sasakyan. Bago sila umalis, tumingin si Ernesto sa akin nang may pagsisisi at matinding desperasyon. Pag-alis nila, nilapitan ako ni Teresa. Hawak ang isang tuwalya. Tama lang yon. Rosario, huwag kang magpapadala sa awa. Hindi awa ang naramdaman ko. Teresa, sagot ko habang nakatingin sa papalabas na sasakyan. Galit. Galit dahil ginagawa nilang preso ang anak ko sa sarili nilang impyerno. Bumalik kami sa kusina. Ngunit ang isip ko ay naiwan sa bahay ng mga Estrella. Kung totoong pinapabayaan na nila si Miguel, hindi ako pwedeng maghintay pa. Kailangan kong kumilos. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng mga resibo, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito. Ate Rosario, isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot. Sino ito? Tanong ko. Si Aling Rosa po ito. Ang mayordoma ng mga Estrella. Ang boses ng babaeng nagtapon ng gamit ko sa ulan. Kumunot ang noo ko. Anong kailangan mo? Aling Rosa, Ate Rosario. Tulungan niyo po kami. Humahagulgol siya. Si Miguel. Si Miguel po ay nilalagnat ng mataas mula pa kahapon. Hindi siya dinadala ni Doña Estrella sa ospital dahil ayaw nalang gumastos at malaman ng tao na wala na silang pera. Nagwawala po si Clarissa dahil maingay daw ang iyak ng bata. Ate Rosario, tulungan niyo ang anak niyo. Nabitawan ko ang telepono. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang takot na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ang sumabog.
Hindi ko na kailangang mag-isip. Kinuha ko ang mga susi ng lumang tricycle na ginagamit namin sa pamamalengke at lumabas ng bahay sa gitna ng madilim na gabi. Haharapin ko ang mga demonyo sa sarili nilang lungga. Ang bawat pag-ugong ng makina ng lumang tricycle ay tila pagsigaw ng aking nag-aalalang puso. Madilim ang kalsada, patungo sa mansyon ng mga Estrella. At ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na ihip ng hangin na nagbabadyang magdala ng ulan. Ngunit mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Nilalagnat si Miguel. Hindi nila dinadala sa ospital dahil ayaw nilang malaman ng tao na wala na silang pera. Pagdating ko sa tapat ng malaking gate na bakal madilim ang buong mansyon, wala na ang mga nagliliwanag na ilaw sa labas, na dating ipinagmamalaki ni Doña Estrella bilang simbolo ng kanilang kayamanan. Pinatay marahil nila ito para makatipid sa kuryente. Bumaba ako sa tricycle at hinampas ang gate ng buong lakas. "Buksan niyo ito, Ernesto." "Doña Estrella, ilabas niyo ang anak ko," sigaw ko. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging nakikinig sa akin ay ang mga aso ng kapitbahay na nagsisimula ng tahulan ang ingay ko. Sinubukan kong silipin ang siwang ng gate at doon ko nakita si Aling Rosa na tumatakbo palapit. May dalang flashlight na pilit niyang tinatakpan ng ilaw para hindi makita mula sa loob ng bahay. Binuksan niya ang maliit na pinto sa gilid. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ate Rosario, pumasok po kayo ng tahimik." Natutulog na si Doña Estrella at mag-asawa sa ikalawang palapag. Bulong ni Aling Rosa. "Nasaan si Miguel?" Tanong ko agad. Hindi na inintindi ang babala niya. Dinala niya ako sa likod ng bahay. Sa lumang kwarto na dating tinutuluyan ng mga katulong. Nang buksan ni Aling Rosa ang pinto, parang gumuho ang buong mundo ko. Nakita ko ang anak ko, ang aking 8 taong gulang na si Miguel, nakahiga sa isang maliit na kama na walang maayos na kumot. Ang kanyang mukha ay namumula sa sobrang taas ng lagnat. Ang mga labi ay tuyo, at ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa ginaw. "Nanay," bulong niya sa gitna ng kanyang pagdedeliryo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. "Diyos ko, Miguel." Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap ang kanyang mainit na katawan. Ang kanyang lagnat ay napakataas. Hindi ito pangkaraniwang sakit lang. "Gaano na siya katagal ganito, Aling Rosa?" "2 araw na po, Ate Rosario." Sagot ni Aling Rosa na umiiyak na rin. Nakiusap ako kay Ernesto na dalhin siya sa ospital. Pero sabi ni Clarissa, nag-iinarte lang daw si Miguel para mapansin ng ama niya. Sabi naman ni Doña Estrella, baka daw maghinala ang mga tao kung makita silang nga sa pampublikong ospital. Kaya painumin na lang daw ng paracetamol. Pampublikong ospital o pribado? Buhay ng apo niya ang pinag-uusapan. Sigaw ko. Ang boses ko ay halos mapatid sa galit. Binuhat ko si Miguel. Hindi ko na inisip kung kaya ko ba siyang kargahin dahil sa bigat niya. Ngunit sa mga sandaling yon, ang takot para sa buhay ng aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas ng isang higante. Lalabas na sana kami ng kwarto nang biglang bumukas ang ilaw sa labas ng pasilyo. Nakatayo doon si Clarissa, naka-silk robe, at may hawak na baso ng tubig. "Anong ginagawa mo rito?" Mataray niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita akong buhat-buhat si Miguel. "Paano ka nakapasok, Aling Rosa? Pinagbuksan mo ba ang magnanakaw na ito?" "Magnanakaw?" Tiningnan ko siya ng may matinding poot. "Ang kaisa-isang magnanakaw sa bahay na ito ay ikaw. Nanakawin ko ngayon ang buhay ng anak ko na pinapabayaan ninyo." "Iwan mo ang batang yan, Rosario," banta ni Clarissa. "Hindi ka na niya nanay sa papel. Ibababa mo siya o tatawag ako ng pulis." "Tumawag ka." Sigaw ko ng mas malakas. Hindi na nag-aalala kung magising man si Doña Estrella. "Tumawag ka ng pulis na yun din, para makita nila kung paano niyo pinabayaan ang isang bata na mamatay sa lagnat."
Gusto mong tumawag ako ng media. Ipapakita ko sa buong Batangas na ang mga estreya ay mas masahol pa sa mga hayop. Bumukas ang pinto sa ikalawang palapag at lumabas si Ernesto. Kasunod si Doña Estrella. Nakita nila ako, ngunit walang nagtangkang lumapit dahil sa talim ng aking paningin. Rosario, ibaba mo ang anak ko, mahinang sabi ni Ernesto. Anak mo? Tumawa ako ng mapait habang mahigpit na yakap si Miguel. Ikaw ba ang nagbantay sa kanya kagabi? Ikaw ba ang nagpuna sa lagnat niya? Hindi ikaw ay nagpapakasaya kasama ang babaeng yan habang ang anak ko ay namamatay. Tumingin ako kay Doña Estrella. At kayo, pinagmamalaki niyo ang pangalan ninyo. Pero ang totoo, kayo ay walang puso. Kapag may nangyaring masama kay Miguel, isusumpa ko, Doña Estrella. Kahit magkasabay pa tayong pumunta sa impyerno, isasama ko kayong lahat. Hindi na sila nakasagot. Binuhat ko si Miguel at mabilis na naglakad palabas ng mansyon patungo sa aking tricycle. Wala silang ginawa para pigilan ako marahil dahil natatakot sa iskandalo o marahil dahil alam nilang tama ako. Dinala ko si Miguel sa pinakamalapit na ospital, ang Provincial Hospital ng Batangas. Nang makita siya ng mga doktor, agad siyang dinala sa emergency room. Habang nakaupo ako sa labas, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang pambayad sa pagpapagamot. Pero yon ang pinakamaliit na problema ko ngayon. Ang mahalaga ay ligtas na ang anak ko. Lumipas ang ilang oras. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumayo ako agad. Dok, kumusta po ang anak ko? Ginagamot na namin ang kanyang lagnat. Mrs. May dengue fever si Miguel, paliwanag ng doktor. Mabuti at nadala niyo siya agad. Kung lumipas pa ang isang gabi, baka nagkaroon na ng internal bleeding. Pero kailangan namin siyang salinin ng dugo dahil bumaba ng husto ang kanyang platelets. Sige po, Doc. Type O po ang dugo niya. Dugo ko po ay type O din. Kuhanan niyo na ako, mabilis kong sagot. Ngunit kumunot ang noo ng doktor at tiningnan ang chart na hawak niya. Mrs., hindi type O si Miguel. Ang blood type niya ay AB. Based sa test na ginawa namin bago ang pagsasalin, napatigil ako. Imposible, Doc. Type O ako. At ang asawa kong si Ernesto ay type O rin. Paano magiging type AB ang anak ko? Naguluhan din ang doktor. Sigurado po ba kayong type O kayong dalawa? Dahil sa genetics, imposible para sa dalawang type O na magulang na magkaroon ng anak na type A. B. Mrs., baka nagkakamali kayo ng impormasyon tungkol sa blood type ng asawa ninyo. Nang marinig ko yon, biglang bumalik sa akin ang isang alaala. Nang ipanganak si Miguel, si Doña Estrella ang nag-asikaso ng lahat ng papeles sa ospital. Siya rin ang kumuha ng birth certificate at medical records. Kailanman, hindi ko nakita ang orihinal na dokumento ni Miguel. At kung type O nga si Ernesto, sino ang tunay na ama ng anak ko? O, baka mas malalim pa ang sikreto kaninong dugo ang totoong nananalaytay sa katawan ni Ernesto. Habang naririnig ko ang tunog ng makina mula sa loob ng kwarto ni Miguel, alam kong hindi lang tungkol sa paggawa ng pagkain ang laban na ito. May isang napakalaking lihim na itinatago si Doña Estrella, isang lihim na nakaugat hindi sa pera, kundi sa dugo at laman ng kanyang sariling pamilya. Ang mga salita ng doktor ay tila mga bato na unti-unting bumabagsak sa aking isipan. Binabasag ang bawat ilusyong binuo ko tungkol sa pamilyang pinagsilbihan ko ng 10 taon. Imposible para sa dalawang type O na magulang na magkaroon ng anak na type AB. Kung totoo ito, may isang nagmamay-ari ng dugong yon. At hindi yun ako o si Ernesto. Tinawagan ko agad si Teresa. Sa loob lamang ng 1 oras,
nakarating siya sa ospital. Dala ang isang mainit na thermos ng sabaw para kay Miguel at isang maliit na bag ng pera na kinita namin sa Lola Elena's kitchen. Sumunod din sa kanya si Attorney Gabriel. Rosario, kumusta si Miguel? Tanong ni Gabriel pagkakita niya sa akin. Halata ang pag-aalala. Bumubuti na siya, pero kailangan niya ng dugo. Gabriel, sagot ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit may matinding bigat. Ikinuwento ko sa kanila ang natuklasan ng doktor tungkol sa blood type ni Miguel. Napatigil si Gabriel. Kumunot ang kanyang no at nag-isip ng malalim. Type AB si Miguel Rosario. Nakita ko ang medical records ni Ernesto noong nagpa-check up kami dati bago kayo ikasal. Type O siya. Walang duda roon. Kung ganon, kaninong dugo ang nakuha ni Miguel? Tanong ni Teresa. Imposibleng ipinagpalit si Miguel noong sanggol siya. Kamukhang-kamukha siya ni Don Ricardo. Ang pangalan ng yumaong ama ni Ernesto ay umalingaw-ngaw sa hangin. Don Ricardo. Biglang nagdugtong ang mga piraso ng puzzle sa utak ko. Gabriel, anong blood type ni Don Ricardo? Mabilis kong tanong. Bumuntong hininga si Gabriel. Si Don Ricardo ay type AB. Matagal na siyang patay, pero naalala ko yon dahil minsan na siyang na-ospital at naghanap sila ng bihiring dugong iyon. Nang lamig ang buong katawan ko. Kung si Don Ricardo ay type AB at si Doña Estrella, gaya ng alam ng lahat dahil sa kanyang sakit na anemia, ay type O, paano naging type O si Ernesto? Kung ang isang magulang ay AB at ang isa ay O, ang anak ay maaari lamang maging type A o type B. Hindi kailanman type O. Tiningnan ko si Gabriel. Gabriel, hindi anak ni Don Ricardo si Ernesto. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming tatlo. Ang malaking lihim na itinago ni Doña Estrella ng halos 4 na dekada ay dahan-dahang lumalabas sa liwanag. Si Ernesto, ang pinagmamalaking tagapagmana ng mga Estrella. Ang lalaking ipinagyayabang ni Estrella na may dugong maharlika ay isang huwad. Diyos ko, bulong ni Teresa. Kaya pala ganun na lang ang galit ni Doña Estrella sa'yo, Rosario. Kaya ganun na lang niya minadali na alisin sa'yo ang karapatan kay Miguel. Dahil si Miguel ang tunay na nagdadala ng dugo ni Don Ricardo. Pero paano naguguluhang tanong ko kung hindi anak ni Don Ricardo si Ernesto? Paano naman ni Miguel ang dugong AB ni Don Ricardo? Ibig sabihin, may iba pang anak si Don Ricardo. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang matapang na abogadong nakahanap ng susi sa pinakamalaking kaso ng kanyang buhay. Rosario, naalala mo ba nung gabing buksan niyo ni Teresa ang kwaderno ni Lola Elena? Yung sulat na nakita niyo. Ang kasunduan tungkol sa lupa na binayaran ni Don Ricardo. Oo, sagot ko. Sinabi roon na mapupunta ang lupa sa mga Estrella kapag namatay ako ng walang tagapagmana. Hindi lang lupa ang binayaran ni Don Ricardo, sabi ni Gabriel habang binubuksan ang kanyang telepono at may hinahanap na dokumento. Nan ipakita mo sa akin ang sulat na yon, palihim akong nag-imbestiga sa mga lumang record sa munisipyo. May isang birth certificate na nakapangalan kay Don Ricardo pero hindi si Estrella ang ina. Ang ina ay si Lola Elena. Napaatras ako. Halos matumba kung hindi lang ako nasalo ni Teresa. Ang lola kong nag-alaga sa akin. Ang babaeng pinaka-nirerespeto ko sa buong Batangas ay may anak sa asawa ni Doña Estrella. Sino ang anak nila? Gabriel? Tanong ko. Halos hindi na makahinga. Ang tatay mo, Rosario? Sagot ni Gabriel. Kaya naman ni Miguel ang dugong AB. Dahil galing yon sa tatay mo, na anak ni Don Ricardo. Ibig sabihin, ikaw ang tunay na Estrella. At si Miguel ang tunay na tagapagmana ng buong angkan. Napahawak ako sa pader ng ospital. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan.
pero hindi ang kasinungalingang iginiit nila sa akin. Ang totoo, si Doña Estrella ang nagnakaw ng aming karapatan. Kinuha niya ang asawa ko, hindi lang para saktan ako, kundi para masigurong hindi ko kailanman malalaman na ako ang tunay na may-ari ng kayamanang yon. At nung ipinanganak si Miguel, nalaman ni Estrella ang katotohanan mula sa blood test ng bata. Kaya pinlanan niya ang lahat para palayasin ako. Habang nagpuproseso sa utak ko ang lahat, narinig namin ang isang kaguluhan sa entrance ng emergency room. Pumasok si Doña Estrella, kasama si Ernesto at Clarissa. Malamang na nakatanggap sila ng tawag mula kay Aling Rosa tungkol sa pagkuha ko kay Miguel. Puno ng galit ang mukha ni Estrella nang makita niya ako. "Nasaan ang apo ko?" Sigaw niya sa gitna ng ospital. Walang pakialam sa mga nurse at pasyente na nanonood sa kanila. "Ipakukulong kita. Rosario kidnapping ang ginawa mo." Sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang malamig at matalim na kapayapaan sa aking dibdib. Ang babaeng nasa harap ko, na minsang naging Diyos ng aking buhay, ay hindi na nakakatakot. Isa na lang siyang matandang babae na nabubuhay sa pagnanakaw. Naglakad ako palapit kay Doña Estrella. Walang nanginginig sa aking katawan. Walang luha sa aking mga mata. "Nasa kwarto ang anak ko," kalmado kong sagot. "At huwag na huwag mo siyang tatawaging apo mo, Doña Estrella. Dahil wala siyang ni isang patak ng dugo mula sa iyo." Natigilan si Estrella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at napansin ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Anong sinasabi mo? Baliw ka ba?" Pinilit niyang taasan ang boses niya, pero halata ang kaba sa kanyang tono. Lumingon ako kay Ernesto, na nakatingin sa amin na tila walang alam. "Ernesto, itanong mo sa nanay mo kung bakit type O ang dugo mo, habang ang lalaking tinatawag mong ama ay type AB. Itanong mo sa kanya kung sino ang tunay na lalaking kasama niya noong mga panahong hirap magkaanak si Don Ricardo." Namutla si Ernesto at tumingin sa kanyang ina. "Mama, anong ibig sabihin ni Rosario?" "Huwag kang maniwala sa asong yan," sigaw ni Estrella. Akmang sasampalin ako, ngunit mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso at pinilipit yon pababa. "Tapos na ang panahon ng pananakit mo sa akin," mariing kong sabi. Ang mukha ko ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Alam ko na ang totoo. Alam ko na hindi anak ni Don Ricardo si Ernesto. Alam ko na ang tatay ko ang tunay na tagapagmana. At alam ko na, kaya ginigipit mo kami ni Miguel, ay dahil takot kang mabawi ko ang lahat ng ninakaw mo sa lola ko. Tahimik ang buong pasilyo ng ospital. Parang huminto ang oras. Ang mukha ni Doña Estrella ay hindi na mukha ng isang reyna. Isa itong mukha ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. "Attorney Gabriel?" Lumingon ako sa aking abogado. "Ihanda mo na ang mga papeles. Babawiin ko hindi lang ang karapatan ko kay Miguel. Babawiin ko ang pangalan, ang lupa, at ang buong pamana na ninakaw ng babaeng ito mula sa pamilya ko." Pinitawan ko ang kamay ni Estrella at tinalikuran sila. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang lumalayo dahil sa hiya. Sila ang naiwan sa gitna ng kahihiyang ginawa ng sarili nilang kasinungalingan. Tila isang bumbang sumabog at nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa loob ng pasilyo ng ospital. Ang mga salitang binitawan ko ay hindi lang sumira sa reputasyon ni Doña Estrella. Winasak nito ang mismong pundasyon ng kanilang pagkatao. Napatingin si Ernesto sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay nanliliit sa pag-aalinlangan at takot. "Mama, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sabihin mo na anak ako ni Papa." Umiling si Doña Estrella. Nanginghinig ang buong katawan.
Huwag kang makinig sa kanya, Ernesto. Gawa-gawa lang niya yan para makuha si Miguel. Ngunit ang pangiinginig ng kanyang boses at ang pag-iwas niya ng tingin ay sapat na upang malaman ni Ernesto ang katotohanan na pahawak si Ernesto sa kanyang ulo. Umatras palayo sa kanyang ina na tila nakakita ng isang halimaw. Ang lalaking pinaniwala ang kanyang sarili na siya ang hari ng Batangas ay biglang napagtanto na wala siyang kahit anong dugong maharlika. Isa siyang huwad. Isang kasinungalingan na binihisa ng mamahaling barong at mga sasakyan. Ngunit ang hindi nila napansin ay ang tahimik na pag-atras ni Clarissa. Habang nagkakagulo ang mag-ina, dahan-dahang naglakad si Clarissa palabas ng ospital. Hawak ang kanyang cellphone. Pilit tinatawagan ang isang numero na alam kong hindi kay Ernesto. Lumipas ang isang buwan mula ng gabing iyon, nakalabas na si Miguel sa ospital at tuluyan ng gumaling sa ilalim ng aking pag-aalaga. Bumalik na rin sa normal ang kanyang sigla, lalo na tuwing nakikita niya akong nagluluto sa Lola Elena's kitchen. Ang aming karinderya ay lumawak na. Mula sa 2 kubo, naging 6 na ang mga mesa namin at palaging puno ng mga taong naghahanap ng lutong may puso. Sa tulong ni Attorney Gabriel, purmala naming isinampa ang kaso upang bawiin ang karapatan ko kay Miguel at ang pagbawi sa mga pekeng dokumentong pinirmahan ko. Dahil sa paglabas ng katotohanan tungkol sa dugong nananalaytay kay Miguel at ang pamimeke ni Doña Estrella sa testamento ni Don Ricardo, ang korte ay naglabas ng freeze order sa lahat ng natitirang ari-arian ng mga Estrella. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga sangkap para sa kinabukasan, dumating si Gabriel. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit may halong ginhawa. Rosario, dumating na ang araw, bungad ni Gabriel. Ibinaba na ng bangko ang hatol. Dahil hindi na makapagbayad si Ernesto, at dahil napatunay ang hindi siya ang tunay na tagapagmana ng kumpanya, kinumpis ka na ng korte ang mga natitirang sasakyan. At ngayon, sineserve na ng sheriff ang notice of foreclosure sa mismong mansyon nila. Ipapasubasta na ang bahay. Tumingin ako kay Teresa na nakangiti ng tipid. Karma, bulong niya. May isa pa, Rosario. Tagdag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bumaba. Nanganak na si Clarissa kahapon. Isang malusog na lalaki. Pero hindi si Ernesto ang pumirma sa birth certificate. Si Lorenzo Valderrama. Napatigil ako sa paghihiwa ng sibuyas. Paano si Ernesto? Nasa mansyon sila ngayon. Nandun din si Clarissa. Kumukuha ng mga gamit niya dahil susunduin na siya ni Lorenzo. Rosario, kung gusto mong mabawi ang orihinal na titulo ng lupa ni Lola Elena na itinago ni Doña Estrella sa vault nila, kailangan mong pumunta roon ngayon din, bago pa ito makumpiska ng bangko bilang bahagi ng ari-arian. Tinanggal ko ang aking apron. Wala na ang takot. Wala na ang kaba. Pupunta ako. Pagdating namin ni Gabriel sa labas ng malaking gate ng mansyon, hindi na ulan ang sumalubong sa akin, kundi ang ingay ng mga tauhan ng bangko at korte na naglalabas ng mga muebles, mga mamahaling painting, at mga antigong kagamitan. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa mga Estrella ay nakatayo ngayon sa labas. Nanonood sa pagbagsak ng imperyong itinayo sa panlilinlang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Doña Estrella. Nakaupo siya sa isang mumurahing plastik na silya sa gilid ng driveway. Mahigpit na nakakapit sa kanyang pekeng perlas na kwintas. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang muka ay walang kulay. Ang public hiya na ginawa niya sa akin sa barangay hall ay nagbabalik na yon sa kanya ng 10 beses na mas masakit. Wala nang rerespeto sa kanya. Wala nang matatakot sa kanya. Ngunit ang mas umagaw ng atensyon ko ay ang sigawan sa labas ng pintuan ng mansyon. Nakatayo si Ernesto, hawak ang isang papel,
Malamang ay ang kopya ng birth certificate ng bata. Sa harap niya ay si Clarissa. Bihis na bihis, may suot na malalaking dark glasses, habang isinasakay ng mga tauhan ang kanyang mga Louis Vuitton na bag sa isang naghihintay na Range Rover. Niloko mo ako. Pilit na kinukuha ni Ernesto ang braso ni Clarissa. Ngunit tinabig siya nito. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Tinalikuran ko ang asawa ko, ang sarili kong anak para sa iyo. At ngayon, sasabihin mong hindi akin ang bata. Tumawa si Clarissa. Isang tawang kasing lamig ng yelo. Huwag kang magpanggap na biktima rito, Ernesto. Ginamit mo rin ako para may maipagmalaki ka sa mama mo. Pareho lang tayong naglaro. Ang kaibahan lang, nanalo ako at ikaw natalo. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng pera. At alam ng buong bayan na isa ka lang anak sa labas na hindi kilala ang ama. Clarissa, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan ng ganito. Biglang bumagsak ang boses ni Ernesto. Nagiging isang pagmamakaawa na nakakadiri at nakakaawa ng sabay. Tapos na ang paghihintay ni Lorenzo sa annulment niya, siya ang tunay na mayaman, Ernesto. Hindi tulad mong nagpapanggap lang. Huling salita ni Clarissa bago siya pumasok sa mamahaling sasakyan. Umandar ito palayo. Iniiwan si Ernesto na nakatayo sa gitna ng mga naglilipat gamit na tauhan ng bangko. Naglakad ako palapit. Naramdaman ni Ernesto ang aking presensya at lumingon siya. Nang makita niya ako nakatayo ng tuwid, maayos, at walang kahit anong bakas ng babaeng pinalayas nila, sa ulan tuluyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Napatingin din si Doña Estrella sa akin. Nang hibabaw ang kanyang matinding pride, tumayo siya, nanginginig, at itinuro ako. Ikaw ang may gawa nito. Sinira mo ang pamilya ko. Kinuha mo ang lahat sa amin. Lumapit si Attorney Gabriel at inilabas ang isang dokumento. Doña Estrella, ang tanging kinuha lang ni Rosario ay ang katotohanan. At nandito kami para kunin ang orihinal na titulo ng lupa ni Lola Elena na hindi kabilang sa mga ari-ariang ifo-foreclose ng bangko. Dahil ayon sa batas, ang lupang iyon ay hindi naging inyo. Wala nang nagawa si Estrella nang kunin ng sheriff ang titulo mula sa vault at iabot yon sa akin. Nang mahawakan ko ang lumang papel na yon, tila naramdaman ko ang yakap ni Lola Elena. Nakuha ko na ang hustisya para sa kanya. Napakasama mo, Rosario. Bulong ni Estrella, tuluyang napahagulgol sa kawalan ng pag-asa. Wala kang utang na loob. Sobra-sobra ko nang nabayaran ang utang na loob ko sa inyo. Doña Estrella, malamig kong sagot. 10 taon ng buhay ko ang ibinigay ko. Ngunit kayo ang nagtapon nito. Tinalikuran ko ang matanda at naglakad pabalik sa sasakyan ni Gabriel. Ngunit hindi pa ako nakakalayo, narinig ko ang pagbagsak ng mga tuhod sa maputik na daan. Bumuhos ang ulan katulad ng gabi nung anibersaryo namin. Lilingon ko si Ernesto. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa lupa. Umiiyak na parang isang batang nawawala. Ang lalaking minsang tumayo sa entablado upang ipahiya ako ay ngayon ay gumagapang sa aking paanan. Rosario. Garalgal ang kanyang boses habang nakatingala sa akin. Ang ulan at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko sila. Naniwala ako sa yaman na hindi naman pala akin. Rosario, ikaw lang ang nagmahal sa akin ng totoo. Ikaw lang ang nag-alaga sa akin. Tanggapin mo na ako ulit. Para kay Miguel. Magbabago na ako. Pangako. Magsisimula tayo ulit. Nakatingin ako sa kanya, sa lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan. Kung noong una ay inakala kong masakit makitang masira ang taong minahal mo, ngayon ay wala akong maramdaman kundi isang malaking kawalan.
Ang lalaking nasa harap ko ay hindi ng Ernesto na pinangarap ko. Isa siyang estrangero na ginamit ang aking pagmamahal hanggang sa maubos ito. Tumingin ako sa kanyang mga mata at isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Ang huling hatol na tatapos sa 10 taon kong pag-aalipin, pinagmasdan ko ang lalaking nakaluhod sa putikan. Ang lalaking dati, itinitingala ko bilang haligi ng aming pamilya. Ang pag-iyak ni Ernesto ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit hindi na nito kayang abutin ang puso ko. Ang bawat pagmamakaawa niya ay parang mga bulong na tinatangay ng hangin. Wala ng bigat. Wala ng kahulugan. Rosario, maawa ka sa akin. Wala na akong mapupuntahan. Ibinigay ko ang lahat sa babaeng iyon. Niloko lang pala niya ako. Ikaw lang. Ikaw lang ang pamilya ko ngayon. Pilit ning inabot ang laylayan ng aking damit. Ngunit umatras ako. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyong ito, na dati simbolo ng aking pagkaalipin at utang na loob, ay wala na. Ang mga muebles na araw-araw kong pinupunasan, ang kusinang naging saksi sa aking pagod at pawis, lahat ng iyon ay pag-aari na ngayon ng bangko. At si Doña Estrella, nakaupo pa rin siya sa plastik na silya. Tulala, tila inalisan na ng kaluluwa. Pamilya. Mahina kong tanong, pero sapat para marinig niya sa gitna ng ulan. Noon gabi ng anibersaryo natin, nasaan ang pamilya? Ernesto, nang ipahiya mo ako sa buong Batangas, nang kalad ka rin ako palabas ng gate na ito habang umiiyak ang anak ko. Inisip mo ba kung may mapupuntahan ako? Bulag ako noon, Rosario. Pinaniwala ako ni Mama at ni Clarissa. Hindi ka bulag, Ernesto. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng awa. Tuwag ka lang. Tuwag kang harapin ang katotohanang wala kang sariling lakas. Kaya sumandal ka sa pera at sa kasinungalingan. Pinili mo ang pangalan ng mga estrella kaysa sa asawang ibinigay ang buong buhay para sa iyo. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang lamig ng ulan. Pero sa loob ko, may isang apoy na patuloy na nagbibigay ng init. Ang apoy na ibinigay sa akin ng aking lola. Patawarin mo na ako. Hagulgol niya. Isinusubsob ang mukha sa lupa. Magiging mabuting asawa na ako. Magiging mabuting ama ako kay Miguel. Hindi na kailangan ni Miguel ng amang katulad mo, malamig kong sagot. At ako, pinapatawad na kita, Ernesto. Hindi dahil nararapat kang patawarin, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng galit sa puso ko habang nagpapalaki ng anak ko. Pinapatawad kita, pero hindi yon nangangahulugan na makakabalik ka pa sa amin. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng gulat at kawalan ng pag-asa. Rosario, paano ako? Nasa iyo na yan. Kung paano ka magsisimula mula sa putik na kinaluluhuran mo ngayon. Ikaw lang ang makakasagot niyan, sabi ko. Lumingon ako kay Doña Estrella na hanggang ngayon ay nakatitig sa kawalan. At yan ang karma ninyo. Ang mamuhay na alam ninyong ang lahat ng inyong pinagmalaki ay nanggaling sa pagnanakaw. Tumalikod ako at naglakad patungo sa sasakyan ni Gabriel. Wala akong naramdamang pagsisisi nang isara ko ang pinto ng sasakyan. Nang umandar ang makina, hindi ko na nilingon ang mansyon. Ang Rosario na umiyak, nagmakaawa, at nagtiis sa loob ng 10 taon ay tuluyan ang namatay sa kalsadang iyon. Ang babaeng uuwi ngayon ay si Rosario, ang ina ni Miguel, at ang tunay na nagdadala ng dugong marangal. Lumipas ang 1 buwan. Dahan-dahang bumalik ang kapayapaan sa aking buhay. Nabawi ko ng pormal si Miguel at tuluyan siyang lumipat sa bahay ni Lola Elena, na ngayon ay maayos na ang bubong at napinturahan na ng bago. Hindi na siya nagtatago sa likod ng takot. Araw-araw, tinutulungan niya ako sa pag-aayos ng mga mesa sa karinderya
bago siya pumasok sa paaralan. "Nanay, ubos na po ang mga saging para sa turon." Sigaw niya isang hapon habang nagbibilang ng barya mula sa benta niya sa mga bata sa kanto. "Sige, anak. Maghihiwa ako ng bago mamaya. Kumain ka na ba muna ng merienda?" Nakangiti kong tanong habang naghahalo ng sinigang. "Opo, nanay. Binigyan po ako ni Tita Teresa ng pansit." Lumapit siya sa akin at yumakap ng mahigpit sa aking baywang. "Salamat, nanay. Mas masaya po rito kaysa sa malaking bahay." Hinalikan ko siya sa noo. "Basta kasama kita, anak. Tayo na ang pinakamayaman sa buong mundo." Isang araw, bumisita si Gabriel, dala ang mga pinal na dokumento. Formal nang nakapangalan sa akin ang lupain. At ang annulment papers namin ni Ernesto ay naaprubahan na ng korte. Ayon kay Gabriel, si Doña Estrella ay na-stroke matapos ang foreclosure. At ngayon ay nakatira sa isang maliit na bahay na inupahan ng malayang kamag-anak. Si Ernesto naman ay namasada bilang driver ng jeep, ang tanging naiwang pag-aari na nakapangalan sa kanya na hindi nakuha ng bangko. At si Clarissa, nalaman di umano ni Lorenzo na siya lang ang hinihintayan nito para ipanganak ang bata bago siya tuluyang iniwan para sa ibang babae sa Maynila. Ngunit ang mga balitang iyon ay parang mga kwento na lang ng ibang tao. Wala na akong pakialam sa buhay nila. Nang hapong yon, habang nag-aayos kami ng mga silya para sa pagsasara ng karinderya, lumapit si Teresa at nag-abot ng isang tasa ng mainit na kape. "Rosario, napanood ko kanina sa balita na magpapatayo na raw ng panibagong mall sa kabilang bayan. Ibig sabihin, mas dadami ang taong dadaan dito," sabi ni Teresa, nakangiti ng malawak. "Sa palagay ko, oras na para palawakin ang kusina natin." Tinanggap ko ang kape at tumingin sa lumang signboard na nakasabit sa itaas ng aming pinto. Lola Elena's Kitchen. Ang mga letra ay nagkupas na ng kaunti, pero ang pundasyon nito ay mas matibay kaysa kailanman. "Teresa, hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Utang ko sa iyo ang buhay na ito," seryoso kong sabi. Umiling si Teresa. "Walang utang na loob na kailangang bayaran. Rosario, magkaibigan tayo. Pamilya na tayo. Ang lahat ng ito ay resulta ng kabutihang sinimulan ni Lola Elena." Tiningnan ko ang lumang kwaderno ni Lola na ngayon ay nakalagay sa isang maliit na estante ng salamin sa loob ng karinderya. Para itong isang banal na aklat na nagturo sa akin kung paano bumangon mula sa sarili kong abo. "Tama ka, Teresa," bulong ko. "Ang apoy ay hindi lang para sa pagluluto. Ang apoy ay para sa pagpapatatag ng bakal." Ang kalmado at masayang gabi sa Batangas ay bumalat sa aming munting kusina. Habang pinapanood ko si Miguel na nakikipaglaro sa mga aso sa bakuran, at si Teresa na naglilinis ng kalan, nakaramdam ako ng isang kakaibang kalayaan. Wala nang mapait na lasa ng pagtataksil. Wala nang bigat ng mga pang-akong napako. Ang tanging lasa na nananatili ay ang lasa ng katotohanan. At ito ay matamis. Naririnig ko ang masiglang palakpakan ng mga tao, kasabay ng masayang tugtugan ng banda. Hawak ko ang isang pares ng gunting. Isang malaking kaibahan sa kutsilyong hawak ko noong gabing gumuho ang mundo ko. Ngayon, hindi ako hihiwa ng cake ng pagtataksil, kundi puputulin ko ang pulang laso para sa pagbubukas ng ika-10 sangay ng Lola Elena's Kitchen sa mismong sentro ng Batangas. Pagpalain nawa ng Diyos ang pook na ito at ang mga kamay na patuloy na nagpapakain at nagbibigay ng pag-asa sa ating komunidad. Malakas na panalangin ni Father Manuel habang nagwiwisik ng holy water sa bagong salamin na pinto ng aming restaurant. Sa tabi ko ay si Teresa, nakangiti ng malawak at taas, noong suot ang kanyang puting chef's uniform na may bordang rosas sa dibdib. Mula sa isang munting kusinang gawa sa kahoy at pawid,
Magkasama naming itinayo ang imperyong ito, hindi gamit ang panlilinlang, kundi gamit ang pawis, sipag, at malinis na konsensya. At sa harap ko, maingat na buhat ang isang tray ng mainit na bibingka para sa mga bisita. Ay ang aking anak na si Miguel. Mas matangkad na siya ngayon, mas masigla, at higit sa lahat, malaya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa tuwing tinatawag niya akong nanay, ramdam ko ang buong pagmamalaki sa kanyang boses. Tinulungan ko siyang ilapag ang tray sa hapag. Dahan-dahan lang anak, mainit pa yan. Opo, nanay. Ako na po ang bahala rito. Asikasuhin niyo na po ang mga bisita natin. Sagot niya, sabay iti na nagpapawi ng lahat ng pagod ko. Minsan, kapag tahimik na ang gabi, naiisip ko ang nakaraan. Ibinalita sa akin ni Attorney Gabriel na tuluyan ng nabuwag ang pangalan ng mga estrela. Si Ernesto ay patuloy na namumuhay sa pagsisisi sa isang maliit na kwarto sa Maynila, malayo sa karangyaang minsan niyang ipinagpalit sa amin. Si Clarissa ay naiwang mag-isa matapos iwanan din ng lalaking inasahan niya. Pero hindi na ako nag-aaksaya ng panahon para alamin ang detalye ng kanilang pagbagsak. Wala nang puwang ang pait sa puso ko. Ang puso ko ay puno na ng pasasalamat. At ang aking mga kamay ay abala na sa pagbuo ng magandang bukas. Naglakad ako papasok sa kusina ng bagong restaurant. Tiningnan ko ang malaking litrato ni Lola Elena na nakasabit sa pinakamataas na bahagi ng pader. Ang kanyang mga mata ay tila nakangiti sa akin. Tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Sa mahabang paglalakbay na ito, natutunan ko na ang pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa isang papeles ng kasal at hindi rin ito nasusukat sa apelidong idinidikit sa iyo ng lipunan. Ang totoong pamilya ay binubuo ng mga taong pinipiling manatili sa tabi mo kapag wala ka nang maibigay. Sila ang mga taong kasama mong napapatuloy kapag pinadapa ka ng tadhana. Ang pagtataksil ay maaring magnakaw ng iyong yaman, pero kailanman ay hindi nito mananakaw ang iyong halaga bilang isang babae. Ate Rosario, ubos na po ang kare-kare sa table 3. Tawag ng isa sa mga scholar na tinutulungan naming makapag-aral kapalit ng part-time na pagtulong sa karinderya. Papunta na, masaya kong sagot. Kinuha ko ang malaking sandok, mainit ang apoy sa bagong kalan at ang halimuyak ng bawang, sibuyas at sariwang sabaw ay pumuno sa buong silid. Hindi na ako ang babaeng nakayuko, nagtitiis at nabubuhay para sa pangako ng iba. Ako si Rosario, at ito ang lasa ng aking bagong simula.